Kinagabihan. Tingin mo? Tanong ni Dario kay Pilisa habang lulan sila ng isang saradong kotse. Tanaw nila parehas ang arko na dinayo kanina nila Samuel at Aida. Wala pa akong teritoryong hindi napapasok, gaano man kalakas ang mga tandang pagmamay-ari o patibong. Bigyan mo ko ng ilang minuto, bossing. Wika ni Pilisa. Maingat niyang binuksan ang pinto ng kotse. Inilapag sa lupa ang mga paang walang sapin. Tiniis ng dalaga ang mainit na singaw ng kalsada bago muling inilapat ang bawat paa sa panibagong hakbang. Gamit ang kanang paa, binura niya ang unang yapak na nagawa sa lupa. Sa ginawang iyon, naputol ang samyo ng dalaga sa hangin. Nangapal ang kanyang pakiramdam. Tanda na bumalot sa kanya ang baluti ng mataas na antas ng tagabulag. Isa ring kakayahan nito ay protektahan siya sa mga patibong na maaaring madaanan. Saglit niyang minasdan ang mga paa. Hindi na niya nararamdaman ang init ng lupa kanina. Minasdan ni Pilisa ang buong teritoryo na nais pasukin. Pagkasara ng pinto ng kotseng sinakyan, ay siya namang takbo niya papunta sa arko. Saglit tumigil si Pilisa. Binasa sandali ang pangalan ng nasa arko bago dahan-dahang humakbang papasok. Napangiti ang babae nang hindi umubra ang patibong sa kanya. Nakita niya kasi ang mga braso ni Aida kanina. Malala ang pagkakalapnos noon. Maigi na lamang at magaling gumamot ng pinsala si Samuel. Sinundan lang ni Pilisa ang samyo ng rosas. Tuloy-tuloy ang dalaga sa malaking bakal na gate. Inakyat iyon at tumalon sa kabila. Sandali lang, narating niya ang munting bahay nila Ara. May ingat ang bawat hakbang niya patungo sa bintana. Iyon ang dahilan nang hindi niya pagsusuot ng sapin sa paa upang hindi makagawa ng mumunting ingay. Natanaw niya sa munting komedor ang 3 tao. Isang lalaki na tinataya niyang ama ni Ara at 2 babaeng malaki ang pagkakahawig. Bukod sa morena ang ginang na una niyang namasdan, nakalugay ang makapal ngunit unat nitong buhok. May makapal ngunit tamang hugis ng labi na kulay makopa. Tsokolating mata na makapal ang pilik. Prominenteng ilong. Nakopyang-kopya ng dalagitang katabi nito. Si Ara. Nakatirinta sa isa ang buhok nito. May pagkakulot at may kutis na mapusyaw. Nakuha sa amang kulay labanos at may alon-alon ring buhok. Si Ara. Napatango-tango ang babaeng aswang. Ngayon alam na niya kung bakit tila hilong-talilong si Samuel kanina habang ginagamot si Aida. May sinasabi ang ama nito at nagbitaw ata ng biro dahil tumawa ang 2 babae. Natuon ang pansin niya kay Ara. Bata pa ito, sariwa, at hindi kailangan ng kakayahang taglay ni Lorena upang makahalina ng biktima o maging paborito ng mga bossing nila. Nakikinikinita na niya. Masusuklam ng bongga ang myusa nila sa dalagitang may taglay na nakakaakit na tsokolating mata. Sa kabila ng paghanga, hindi maiwasang mananghili ni Pilisa sa pamilyang minamasdan at sa dalagitang tumatamasa ng masayang kabataan. Iba-iba talaga ang buhay na tinatahak ng tao. May ibang napakagaan lang ng buhay at wala nang mahihiling pa. May ibang tulad niya na tila sinalo ang lahat ng kamalasan nung hindi pa siya aswang. Pinilig ni Pilisa ang ulo bago pa dumaloy ang masasamang alaala. Hindi ito ang tamang lugar upang muli siyang bumigay sa kalungkutan na dala-dala pa rin niya galing sa nakaraan. Paalis na sana siya nang tumunog ang cellphone ni Ara. Tapos na itong kumain at magalang na nagpaalam sa hapag. Tuloy-tuloy itong lumabas ng bahay pagkadampot ng telepono. Maingat itong nilapitan ni Pilisa
pagkakataon na ito, maaari niyang dukutin na ang dalagita. Ngunit nang idaiti niya ang mga daliri sa braso nang hindi siya nakikitang si Ara, ay napapitlag siya. Maigi at pinigil niya mapasinghap. Agad niyang binawi ang mga daliri at sinubo. Tila siya humawak sa nagbabagang bagay. Nalipat ang mata niya sa kwintas nito at bracelet na suot na saglit lumiwanag. Nang suriin niya ang napasong daliri, ay namumula na ito at bahagyang lumobo na ang balat, tulad ng nangyari sa braso ni Aida. Ara? Tawag ng nanay nito, nasabay kinalingan ni Ara at Pilisa. Kunod noong nagtanong ang dalagita kung bakit. May mahinang samyo ng burak akong naaamoy. Pumasok ka sa loob ng bahay. Mahinang utos nito na agad sinunod ng anak. Saglit sinuyod ni Isandra ng tingin ang madilim na paligid. Pinigil ni Pilisang huminga nang matuon ang naging pula nitong mga mata sa gawin niya. Ngunit nakahinga naman siya ng maluwag nang lumagpas ang paningin nito sa kanya. Sa ilong ng ordinaryong lahi ng aswang, nawawala ang samyo niya pag ginamit niya ang natatangi niyang kakayahan na pambura ng bakas at tagabulag. Ngunit hindi tuluyang nabubura pala sa ilong ng isang kodayon. At ngayon lang niya ito naranasan. Pinigil niyang mapabuntong hininga nang pumasok na sa loob ng bahay ang batang ginang. Muli siyang napasilip sa bintana. Nakita niya muli sa hapag ang mag-ama, kumakain ng mangga at dinadaw-daw pa sa asin. Ang batang ginang naman ay tumungo sa isa sa mga 2 kwarto. Kung ganoon, ang nanay lang ni Ara ang aswang na kodayon. Ang asawa nito at ang anak ay purong tao. Kaya pala kumalam ang tiyan nila Samuel at Dario nang maamoy ng mga ito si Ara. Sadyang dala na talaga ang samyo ng rosa sa katawan nito na kodayon lang ang nagmamay-ari dahil nga anak ito ng kodayon din. Tumangutango si Pilisa. Isang mahalagang kaalaman ang kanyang nalaman. Mabilis na tumakbo pabalik ang babaeng aswang kay Dario na matyaga siyang hinihintay. Sabado de Gloria. Bahagyang kumunot ang noo ni Isandra. May mahinang samyo ng burak siyang naaamoy. Kagabi pa iyon. Maingat niyang pinagpag ang mga kamay na puno ng apog, gawa ng paglilinis sa pugon na may kalakihan. Nagtungo siya sa banggerahan, naghugas ng kamay at uminom ng tubig. Matamang nakiramdam. Imposible, sa isip-isip ng batang ginang. Walang nasa maayos na kaisipan ang tutuloy sa lugar na sa entrada pa lang ay nalalapnos na ang balat. Ngunit ano bang alam niya? Matagal-tagal na ring walang dumadayo sa kanilang lugar. Hindi naman pare-pareho ang kahinaan at kalakasan ng mga aswang o elementong maaaring maligaw sa kanyang baluarte. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Isay bago inabot ang basket na naglalaman ng pananghalian ng kanyang asawa. Saglit hinablot ang salakot na nakasabit sa dingding at tumungo sa munti nilang bukid. Saglit tinigil ng lalaki ang pag-aararo nang makita si Isay na paparating. Bahagyang nagtaka ito sa maagang pagsulpot ng batang ginang, ngunit kinibit balikat na lang niya. Pinigilan ni Isay na sumingasing. Amoy na amoy niya ang alingasaw ng burak sa paligid. Maingat niyang sinuri ang asawa na abala sa pagkain habang may kinukwento. Malalaman niya kung nalapitan ito o nabate, ngunit wala. Bagamat napanatag, lihim at saglit niyang dinasala ng palad bago maingat na dinampi sa balikat ng asawa. Naglagay siya ng baluti rito upang hindi masugatan ang katawan ng kung sino mang mangangahas na ito ay saktan sa pisikal na paraan o makante ng kung sino mang nakalusot
sa kanilang teritoryo. Ayaw niya sanang iwan ng asawa ngunit kailangan niyang tawagan si Ara upang umuwi agad. Iba ang pakiramdam niya. Iniiwan niya ang sariling telepono sa bahay dahil hindi naman iyon laging ginagamit. Nang nakapagpahinga at muling nagtrabaho si Poldo, ay nagpaalam saglit si Isay. Mabilis na tumakbo sa bahay nila ang ginang. Tumawag sa anak na nasa paaralan. Ilang araw na lang at aakyat na ito sa entablado upang abutin ang diploma. Kaya puspusan ang pag-iensayo kahit Sabado de Gloria. Agad namang sinagot ito ni Ara nang tumawag siya. Mahigpit na nagbilin itong umuwi agad ang anak, ngunit hindi sinabi ang naaamoy na panganib. Ayaw niya mag-alala ito sa bagay na hindi pa man din siya sigurado. Ngunit nang muli siyang bumalik sa bukid, ay nangalisag ang mga pinong balahibo ni Isay. Wala na sa kinaroroonan nito ang asawa. Ang sombrero nitong buri ay nasa lupa. Wasak-wasak na. Sumingasing si Isay. Agad niyang hinubad ang sapin sa paa at hinanap ang bakas ng tampalasan. Ngunit wala siyang maapuhap na sagot sa lupa. Sininop niya ang hangin na nasa ere ngunit wala ring maibigay itong sagot. Tila ba nawala ang bakas ng kung sino mang dumukot sa kanyang asawa. Maging ang mismong bakas at samyo ni Poldo ay nawala. Isang mas malakas na singasing ang pinakawalan ng batang ginang. Bago sa isang kisap mata ay naging isang itim na aso. Nagkakatuwaan sila Ara, Belinda at Sonia nang lumabas sa gate ng naturang paaralan. Kakatapos lang nila sa kanilang final rehearsal sa kanilang graduation program. Kinuha na rin nila ang toga, mga souvenir pictures at booklet ng pagtatapos na magaganap. Sandaling tumigil si Sonia nang magtama ang paningin nila ng nakangiting matandang lalaki na nagkakaskas ng yelo para sa ice scramble. Tila paslit itong nagtatakbo, palapit sa tindero na agad naman itong inistima. Napakapa naman sa bulsa si Belinda bago nakangiting iniwan si Ara na nailing na lang. Akmang susunod na rin ang may katangkarang dalaga na may tsokolating mga mata nang maramdaman ang pangngalisag ng mga pinong balahibo sa braso. Kasabay ng pag-init ng kwintas na suot. Maingat na sinuyod ni Ara ang paligid. Tumigil iyon sa dalawang babae na kanina pa pala siya pinagmamasdan. Nakasakay ang mga ito sa itim na kotse, nakaparada sa isang tindahan, malapit sa kanilang paaralan. Sabay ngumisi ang dalawang babae nang masipat sila nang nakakunot noong dalagita. Ang asar pa ang isa at pinakita nito ang pangil sa ngipin. Iniwas ni Ara ang paningin sa dalawang babaeng hindi naman sa kanya pamilyar. Tingin niya ay mga dayo ito. Mahinang napamura si Ara nang makitang deadbat na ang cellphone na nasa bulsa. Wala namang load ang dalawang kaibigan. Nais niya sanang sabihan ng ina sa hindi niya inaasahang mga naghihintay sa labas ng gate. Alam niyang siya ang pakay ng mga ito. Hindi kasi maputol-putol ang tingin ng dalawa sa kanya. Mabilis na inayos ni Ara ang ekspresyon sa mukha nang makitang papalapit ang dalawang kaibigan. Uwi na tayo ha, para na ako ng tricycle. Wika ni Ara na ipinagtaka ng dalawa. Hindi ba tayo tatambay kay Papa Sean? Tanong ni Belinda na agad naubos ang laman ng baso. Wag muna, marami silang trabaho at order ngayon. Kaya nga hindi siya dumalo sa huling rehearsal natin, 'di ba? Sagot ni Ara na kinakawayan na ang paparating na tricycle. Ara, hindi na uubusin ni Belinda yung mga tindang butsi vanilya ni Papa Sean. Promise yan. Tumambay lang tayo saglit. Hiling ni Sonia. Lo, ikaw nga dyan nagtitikom ka pa, di ka na nahiya, yaman-yaman mo, ayaw mong bayaran.
Ganti ni Belinda sa nagpa-cute na kaibigan. Huwag mo na ngayon, nag-text si Lola. Nasa bahay na siya, may biglaan kaming lakad. Katuwiran ni Ara. Gusto mo lang solohin ang banilya ni Papa Sean eh. Asar ni Sonia. Mga baliw, hindi nga seryoso. Muling wika ni Ara. Huwag i-deny, don't tell a lie. Aminin! Tanging sagot ng dalawa. Napakamot ng batok si Ara. Seryoso, may lakad kami ni Lola. Hatid ko na kayo isang tricycle na tayo. Muli nitong wika, nakinibit balikat na lang ng dalawa. Kilala nila si Ara, madali itong kausap, at hindi mapipilit kapag ayaw. Lihim na nagpasalamat si Ara nang hindi na muling magprotesta ang dalawang kaibigan. Mabilis niyang pinalis ang kilabot na unti-unting gumagapang sa kanyang katawan. Hindi para sa kanya, kundi para sa dalawang kaibigang ayaw niyang madamay sa nakaabang na panganib. Kailangan niyang maihatid agad ang dalawa sa kani-kanilang mga tahanan. Mahirap na. Arabels, may problema ba? Tanong ni Sonia habang binubuksan nito ang bakal na gate ng kanilang tahanan. Sinigurado muna ni Ara na nakapasok na ito sa loob ng gate bago sumagot. Hindi naman ganun kalaki. May ibang iniisip lang ako. Tanging sagot nito. Ngumiti si Sonia. 2 days na lang, gagraduate na tayo. Mamimiss ko tong mga gantong moments natin. Lalo na pag nasa Maynila na ako. Wika pa nito na bagamat nakangiti ay nasasalamin sa singkit na mga mata ang lungkot. Mula sa bulsa ng paldang pangpaaralan na suot, inilabas ni Ara ang isang nakabuhol na panyo. Kinuha nito roon ang isang may kanipisang bracelet na gawa sa pilak. May maliliit na puting bato itong nakapalamuti na tila nakadikit sa bawat munting chain. Nakangiting inabot ni Ara ito sa kaibigan. La, ano to? Nakangangang wika ni Sonia. Graduation gift ni Lola. 3 yan. Kay Belinda na yung isa. Sabi ni Lola, good luck charm daw yan para sa bagong pakikipagsapalaran. Nakangiting wika nito bago pinakita ang kaliwang kamay. Naroon rin nakakabit ang katulad na alahas na ibinigay ng dalagita. Nagpout sandali si Sonia at namilog ang mga mata bago yumakap sa may katangkarang kaibigan. Wala pa sa arko ng kanilang barangay ay nagpababa na si Ara sa sinasakyan tricycle. Naawa siya sa driver. Alam niyang kabatch niya ang panganay nitong anak na may maliliit pang kapatid. At kung matitipuhan ito ng mga sumusunod sa kanya, ay paano na? Mabilis niyang tinakbo ang daan patungo sa arko nang makaalis ang sinasakyan tricycle. Ngunit bago pa siya makarating, ay hinarang na siya ng itim na kotse. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Ara nang umibi sa kotse ang 2 dalaga. Malinis ang kalye, walang tao. Papalubog na rin ang araw. Naipagpasalamat niyang walang madadamay kung sakasakali. Anong kailangan niyo? Nakahalukip-kip na wika ng dalagita sa 2 babaeng habang lumalapit sa kanya ay unti-unting pumupula ang mga mata. Dalagitang may lahing kodayon, ngunit hindi pa aswang. Nakangising wika ng isang babaeng may mahaba at unat na buhok. May angkin itong karisma na mahahalata sa tindig at postura nito. Sopistikata ang babae, si Lorena. Kiling lang sa leeg ang sinagot ng dalagita na hindi nakakakitaan ng takot sa muka. Sayang at hindi ka na birhen. Mas matutuwa sana si Bossing. Wika naman ng isang babaeng kaswalang ang dating, may maiksing buhok at mabalasik na muka, kahit hindi pa nagsasaaswang. May talim sa matang sinundan ni Ara
ang mabalasik na muka na pag-aari ni Aida nang dahan-dahan itong gumagawi sa kanyang likuran. Maingat na pinalaya niya ang mga braso sa pagkakahalukip-kip at dumukot sa bulsa ng suot nitong uniformeng palda. Hindi naman iyon napansin ng dalawang sa mukha niya at sa pagsinghot sa hangin lang nakatuon. Minsan lang nagkakainteres ang aming mga amo sa isang bagay at interesado siya sa'yo. Nangaasar na wika ni Lorena. O tapos, tanging sagot ni Ara. Mawa ng mahina ang nasa likod ni Ara bago ito naman na nagsalita. Sumisibol ang mumunting ka ba sa dibdib mo, Ara? Natatakam ako. Wika nito bago nilapit ng bahagya ang muka sa kanya, nilabas pa ang dila at binasa ang maputlang labi. Aida, kalma. Si Bossing Samuel muna. Wika naman ng isa, ngunit halata rin dito ang matinding pagpipigil. Walang ano-ano, mabilis na niyakap patalikod ni Aida ang dalagita. Bagamat nagningas ang mga balat na dinaiti sa dalaga, pinalupot pa niya ng mahigpit ang mga braso sa balangkinita nitong katawan. Paangil na tinawag nito ang kasama. Bagamat nagulat, hindi maiwasan ni Ara na mapangiwi nang maamoy ang malansa nitong hininga na pumalo sa pisngi niya. Amoy burak at dugong sariwa, palatandaan ng aswang na kumakain ng tao. Humaba ang dila ni Aida, pinalupot sa leeg ng dalagita. Kita roon ang unti-unting pag-usok ng madaiti sa balat ng dalagita. Ngunit tila walang sakit na nararamdaman si Aida. Tila naging manhid. Agad binalot ni Lorena ang kanang kamay ng kinuhang panyulito bago marahas na hinatak ang suot na kwintas at pulseras ni Ara. Hinagis kung saan. Nanlaki ang mata ni Ara. Paanong nalaman ng mga ito ang silbi ng kanyang kwintas? Lalong humigpit ang pagkakalingkis ng mga braso at dila ni Aida sa leeg at mga braso ng dalagita. Nawala na ang mainit na nagpapadingas ng katawan nito dahil natanggal na ang suot ng mga alahas. Kinuyom ni Ara ang mga kamao. Hindi siya pumiksi dahil may nais siyang gawin. Patulugin ko na ha, paalam nito sa kasamang tumango. Nang lumapit si Lorena, ay mabilis na sinipa ni Ara ang tiyan nito, dahilan upang mapaatras ito ng ilang hakbang. Bahagyang lumuwag ang mga kapit ni Aida sa ginawa ni Ara. Yun ang hinihintay ng pagkakataon ng dalagita upang ipuna sa braso nito ang palad na may asin at katas ng pinatuyong kalamansi. Agad na bitawan ni Aida ang dalagita. Muli siya nitong sinabuyan at sa leeg nito bumanda ang binato ni Ara. Nagputukan ang lamang nadikitan ng asin. Sumingasing naman si Lorena. Agad sumugod nang makabawi saglit sa pagkakapatda sa di inaasahang ginawa ng dalagita. Nagsisisigaw si Aida at inabala ang sarili sa pagsuri ng mga pinsalang natamo dahil kay Ara. Mabilis na binalingan ni Ara si Lorena na pasugod at mabilis ding binato. Bumanda ang isang tipak na asin sa leeg nito at sa braso rin. Humiyaw si Lorena sa sakit na maghalo ang dugo at nalapnos ang pumuputok na balat. Akman tatakbo na si Ara. Madakot ni Lorena ang dulo ng buhok nito. Gamit ang isang malayang kamay, may mabilis itong pinindot sa bandang batok ng dalagita, dahilan upang manlambot ito at bumagsak sa lupa. Nanggigigil na sumingasing ang dalawa sa bumulagtang dalagita, ngunit hindi nila ito maaaring kantiin. Iyon ang pinakabili ni Samuel sa kanila. Magandang araw, ako po si Aling Maria at shoutout po tayo ulit. Unang-una sa listahan, shoutout sa'yo Ma'am Emma at Sir Billy Swift Braga. Good luck sa diligan nyo, pagpatuloy nyo yan. Next sa shoutout ay si Sir Ralph Puno
Maraming salamat po, sir. Shoutout sa'yo, Ma'am Aubrey Delgado. Sir Sherwin SFG Dark Vengers. Spoiled na spoiled ka. Shoutout sa'yo, Ma'am Janice. Shoutout din sa'yo, Marie Chris De Leon. Hi, ma'am. Shoutout din kay Ma'am Timmy, kay Ma'am Mirna Boho, kay Miss D, kay J Season. Shoutout sa'yo, Ang Bailana, kay Ma'am Melanie Paison, kay Miss Cecil A. Shoutout din po kay Maria Teresa Galima at sa mga anak niyang si Raisa May Mayo at si Renante Mayo. Ayan. Shoutout din kay Sarge Nathan Guerrero. Shoutout din kay Jean DC. Maraming salamat sa mga subs. At kay Sir Leonardo Manalo. Ay kay Kuya Leonardo Manalo. At shoutout din kay Ma'am Maricel Infante at sa asawa niyang si Sir Jerry Infante ng Camellia Homes, Butuan. Ingat po kayong dalawa at Ma'am Maricel, maraming salamat po sa suporta din. Ingat po kayo dyan sa trabaho. Ayun. Shoutout po kay Ma'am Beng, kay Sir James Reed Densho, kay Boss Genesis Dioneda, kay Roti Bimats, Kaurix Nest Animation, Gerald Cacharo, Diesel Works, sir, thank you po. Alpi Peralta, Opelia Comilang, Pagbangon sa Karimlan, Maria de la Cruz, Bunganga ng Lagim, Ang Sundo Horror Story, Linsky Kompetente, Troll Gaming, Joseph Arzola, Kale Josephine Guinang, Denise Oliveros, hi ma'am, Emmanuel Dairo, Green Minded, Jaisel Agag, Ang Manunulat Horror Stories, Aswang Real Stories, Sa Wakas Gaming, Camille Vicente, Jinri, Kuya Con, Jay Garbo, Lawrence Legoland, Chona Eusebio, Alvin Samsona, Jennifer Bricks, Marie Christine, L Channel, Journey Ron Magno, X Makapagal, Sid Vicious, Dobadudes Lolo, Gabriel De Jesus, Annalisa Valencia, Kevin Joseph Rivera, Yanni Tales Official, Moonlight KCTV, Susan Prencilio, Edward Alminana, Carmelo Seno, Melo Escudero, Malu Sinadjan, at shoutout din kay Jerlyn, kay Merlin at kay Chu. Ayun. Sa ngayon po, yun lang po muna yung shoutout natin sa araw na ito. At alam nyong hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa inyo sa mga manok sa background. At hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo paulit-ulit sa mga suportang binibigay niyo sa akin. Baka pwedeng mag-request. Makikicheck naman, baka hindi pa kayo nakasubscribe. Utang na loob. Mag-subscribe na kayo. Ang daming nakikinig ng hindi nakasubscribe. Subscribe ka na, please. Ayan. Pasensya na. At, yun. Kumain ng masusustansyang pagkain, uminom ng vitamins, mag-ingat lagi tayo, lalo na sa panahon ngayon. At laging magdasal. Ayan. Yun lang muna. Mag-ingat kayong lahat. Ingat sa ating lahat. At God bless. Maraming salamat po.